Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. May panibago na namang insidente ng pambobomba ng tubig ang China Coast Guard laban sa barko ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, papunta ng Ayungin Shoal ang BRP Cabra at resupply vessel na ML Kalayaan kaninang umaga nang makaengkwentro nila ang mga barko ng China. Dito nga ay ginamitan sila ng water cannon. Nagkaroon umano ng mga pinsala ang ML Kalayaan sa kanilang makina. Dagdag pa ni Tariela, binangga pa ng isang sasakyan ng China Coast Guard ang resupply boat ng Unaiza May 1. Matatandaan kahapon lang ay binomba rin ng tubig ng puwersa ng China ang resupply mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang papunta sila ng Bajo de Masinloc. Samantala, kinundena ng Estados Unidos at Japan ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas kahapon. Sa pahayag ni United States Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, kinilala niya bilang legal ang operasyon ng BFAR sa loob ng ating exclusive economic zone. Dagdag pa niya, buhay at kabuhayan ang nalalagay sa peligro dahil sa mga kilos ng China, bukod sa labag ito sa international law. Sa pahayag naman ng Embassy ng Japan sa Pilipinas, lubos silang nababahala sa mapanganib na aksyon ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas na banta sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Muling iginiit ng Japan ang kahalagahan ng paggalang sa batas, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award. Namigay ng maagang pamasko ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga residente ng Malolos, Bulacan. Sa inilunsad nilang bawat buhay mahalaga serbisyo caravan, iba't ibang regalo at serbisyo ang natanggap ng mga residente. Kabilang ang scholarship grant, sari-sari store livelihood packages, bisikleta at kagamitang pang-ospital para sa Bulacan Medical Center. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, aabot sa 50 million pesos ang halaga ng mga ipinamahaging pamasko. May 10,000 pesos din na taunang grant para sa technical and vocational education ng 2,000 mag-aaral sa lugar. Ayon sa PAGCOR, naging inspirasyon nila ang bagong Pilipinas Servicio Fair ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na layong mas ilapit pa ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga lokal na komunidad. Ang administrasyon mo ni Pangulong Bongbong Marcos ay walang hanggan kung hindi ang marating ang bawat isang Pilipino nang sa ganon mararamdaman ninyo na talagang hanggang makatulong sa inyong lahat. Nagsagawa ng simulation exercises sa bayan ng Jolo kahapon para masuri ang kahandaan ng mga sundalo at pulis sa pagresponde sa mga insidenteng tulad ng pambobomba at kidnapping. Pinangunahan ito ng 35th Infantry Battalion of Philippine Army, katuwang ang Sulu Police Provincial Office, Jolo Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Sulu Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Jolo MDRRMO at iba pang rescue unit. Unang isinagawa ang isang bombing incident scenario sa Rizal Park sa Barangay Walled City. Dito ipinamalas ng lahat ng law enforcement agencies at rescue units ang mabilis at maayos na koordinasyon at pagresponde. Sinundan ito ng isang kidnapping scenario sa pantalan ng Jolo kung saan makikita rin ang mabilis na pagkilos ng bawat unit ng AFP at PNP sa paglalatag ng seguridad sa entry at exit point, paghabol sa suspect at pagligtas sa mga biktima. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelor. Magandang hapon.